Sa magandang araw po sa lahat. Ito po ay mga sunod-sunod na pagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Isang mensahe na napakahalaga na mapakinggan ng bawat isa. Isang mensahe na nais ng Panginoon na mapakinggan ng bawat tao sa mundong ito ang tungkol sa kanyang kaharian. Ang Panginoong Hesus noong siya'y naparito, siya po ay nangaral at ang kanyang mga pangangaral ay tungkol sa kaharian ng Diyos. At nais ko ipakita sa inyo ang mga bagay na ito. Bakit nga ba napakahalaga ng bagay na ito sa buhay ng bawat isa sa atin? Sapagkat ang mundong ito, mga kapatid, mga kaibigan, ay pinaghaharian ng Diablo. Siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Siya ang Diyos ng sanlibutan ito. At sinasabi ng Biblia na ang lahat ay nadaya niya. Una, nais ko ipakita sa inyo mga katotohanan ito. Sa aklat ng unang Juan, Kabanata 5, talata 11, ganito po ang sabi. We know that we are children of God. Sabi po ni Juan sa mga sinulatan niya, mga Kristiyanong sinulatan niya. And the whole world is under the control of the evil one. Ang buong mundo daw ay nasa kapangyarihan, ilalim ng kapangyarihan ng masama, walang iba kundi ang Diablo. So malinaw po, mga kapatid, mga kaibigan, na kapag ka ang isang tao ay wala sa ilalim ng paghahari ng Diyos, ay nasa kapangyarihan siya ng kaaway. Mamaya ay lalahad ko sa inyo ang mga bagay na ito. Yung pong isang binanggit ko tungkol sa Diablo na siyang Diyos ng sanlibutan ito ay matatagpuan sa 2 Korinto 4:4. Sabi po rito, the God of this age has blinded the minds of the unbelievers so that he cannot see, or they cannot see, the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Ang Diyos daw ng sanlibutan ito, ito po ay maliit na letter G na nangangahulugan na hindi ang kataas-taasang Diyos ang tinutukoy. Walang iba kundi ang Diablo. Has blinded the minds of the unbelievers. Ito po ang ginawa ng Diablo. Binulag niya ang kaisipan ng mga hindi mananampalataya. So meron pong distinction between the believers and the unbelievers. Kapag ang isang tao ay hindi sumasampalataya sa mabuting balita ng Panginoon, ay nangangahulugan ito ay dahil sa binulag siya ng Diablo. Ang kanyang kaisipan ay tila nagiging mapurol upang hindi niya maunawaan ang mga katotohanan tungkol sa salita ng Diyos. At ito po ay nakikita po sa napakaraming tao na kahit anong lahad mo sa mga katotohanan mula sa banal na kasulatan, ay hindi po nila naunawaan ang katotohanan dito, tungkol dito. Sa halip ay nagpapatuloy sila na ang kanilang niyayakap ay ang kanilang mga relihiyon o kaya kinagisnan, at hindi alintana kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang huling binanggit ko na talata ay nakasulat sa Pahayag 12:9 na ganito ang sinabi. The great dragon, ang Diablo po, ang tinatawag na dragon dito, was hurled down, that ancient serpent, called the devil or Satan, who has led the whole world astray. He was hurled to the earth and his angels with him. Marami pong katotohanan dito, pero ang nais ko lang munang makita natin ay tungkol sa Diablo na siyang dumaya sa buong mundo. Ito po yung ipinakita kay Juan sa mga na magaganap sa mga huling araw. Kung ano ang kahantuan ng mundong ito ay pinakita na ang Diablo ay dinaya ang buong mundo. Nangangahulugan na ito ay yung mga tao na wala sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Sila yung hindi sumampalataya
sa mensahe tungkol sa Panginoong Kristo at sila ay nasa ilalim ng diablo. Nais kong bigyan ng konting pansin, mga kapatid, ng mga ilang bagay na binasa natin tungkol sa diablo sapagkat napakahalaga ng mga ito. Sinasabi doon na ang diablo ay kontrolado na ang buong mundo. At ito'y katotohanan nakikita natin sa kasalukuyan na ang lahat ng aspeto ng mundong ito ay tunay na nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Makikita natin ito sa ating mga politiko. Nandiyan ang sobra-sobrang pagkagahaman ng mga taong ito, hindi lamang sa mga kapangyarihan, hindi lamang sa mga kayamanan, kundi maging sa posisyon, o kaya, tama po, sa posisyon na halos ayaw nilang malis dito. Pangalawa ay makikita natin ang kapangyarihan ng diablo sa mga entertainment. Nais ng diablo na mangyari ito sa buhay ng bawat isa. Sapagkat ang diablo ay nais niya alisin ang kaisipan ng tao tungkol sa mga bagay na nais ng Diyos o kaya tungkol sa Diyos mismo. Ang unang mundo ay ginunaw ng Diyos sa pamamagitan ng baha sa kapanahunan. Sa unang kapanahunan, sa panahon ni Noe. At alam niyo po ba na ang dahilan ay, ang pinakamalaking dahilan ay ayon sa sinabi ng Panginoon na hindi nabanggit doon sa aklat ng Genesis, Kabanata 6, na kung saan ay marami talagang masasama doon at siguradong yun ay napapahamak. Pero pagdating ng Panginoon nung siya'y naparito na nagkatawang tao, ang tinutukoy niya ay kinapahamak ng marami ay ang sinabi niya, just like in the days of Noah, people were eating and drinking and marrying and giving in marriage until the day Noah entered the ark and God sends the flood and destroyed them all. Alam niyo po, ito ay matatagpuan sa aklat ng Lucas, Kabanata 17, talatang 26, ang pasimula. At sinabi pa niya, just like in the days of Noah or Lot, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, buying, selling, erecting buildings, planting. Ito ang mga pinagkabalahan ng tao. So yung mga masasama na binabanggit sa aklat ng Genesis ay hindi binanggit ng Panginoon. Alam natin na talagang nangyari yun, ikinapahamak ng tao ang mga masasamang bagay na kanilang pinagkabalahan. Subalit ang binanggit ng Panginoon sa aklat ng Lucas ay walang iba kundi ang mga bagay na hindi masama. Ito ay mga pangangailangan ng tao. At kailangan mo ang mga bagay nito, kumain, uminom, daramitin, o kaya ay pag-aasawa, walang masama sa mga bagay na ito. Ang pagtatayo ng gusali, ang pagtatanim, lahat ng ito ay hindi pinagbabawal ng banal na kasulatan. Pero ito ang tinukoy ng Panginoon na siyang ikinapahamak ng marami. Ano po ang dahilan? Yun po ang sinabi sa aklat ng Genesis na Kabanata 6 na nais kong makita ng bawat isa sa atin. Genesis chapter 6, sabi po rito, sa verse 5, the Lord saw how great man's wickedness on the earth and had become, and that every inclination of the thought of his heart was only evil at the time. Ano ibig sabihin nito? That every inclination of the thoughts of the hearts of men was only evil at that time. Ang ibig kong sabihin nito, mga kapatid, mga kaibigan, ay kung ano ang nagumon sa puso ng tao. Ito po ay sinabi na only evil. Why? Sapagkat nakaligtaan nila ang Diyos. Nakaligtaan nila ang Diyos. Actually, makikita naman po ang resulta nito na nung si Noe ay dalhin niya ang manghayop doon sa daong ay hindi pansin ng mga tao ang isang malaking himala na ginawa ng Diyos na ang mga hayop na ito ay kusang pumupunta kay Noe dahil sila ay nagugumon sa mga bagay na yun. Now, makikita natin na ito ang nagpahamak sa marami at ang kapanahunan natin ay nasa ganitong kalalagayan. Ang mga tao ay talagang binigyan ng diablo ng kaabalahan sa napakaraming bagay upang alisin ang kanilang atensyon na kailangan nilang Diyos. Ang diablo ay tila binigyan ng ang tao ng
mga bagay na kung saan ay hindi nila iisip na kailangan nila ang Diyos. It seems that the devil is giving comfort to the people through many things in this world. And he is using this to divert our attention from God at maging maingat tayo. So, ang Panginoon ay naparito upang ipangaral ang isang mabuting balita upang makaiwas tayo sa tiyak na patutunguhan ng mundong ito, kapahamakan na kasama ng dyablo. Marami pa po akong nais sabihin sa inyo pagkatapos ng mga bagay na ito. Pero nais ko mag-focus sa mensahe na ipinangaral ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. At ito ay hindi tungkol sa relihiyon, hindi tungkol sa grupo, hindi tungkol sa sekta, hindi tungkol sa samahan, hindi tungkol sa denominasyon na sa kapanahunan natin ay ito ang yakap-yakap ng mga tao. Ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos. Ano nga ba ang kaharian ng Diyos na ito? Bakit kailangan ng isang tao na makapasok dito? Ang tanong, ikaw ba ay kabahagi na sa kaharian ng Diyos? Baka naman, kapatid, kaibigan, ikaw ay isang kabahagi ng relihiyon, ikaw ay kabahagi ng isang sekta, grupo, samahan, denominasyon o isang iglesia, pero hindi ka naman pala kabahagi ng kaharian ng Diyos. Napakalaki po ng kaibahan ng bagay na ito sa mga unang tinukoy ko, ang ikaw ay pagharian ng Diyos. So nais kong ipakita ang mga ilan sa mga talata na napakahalagang maunawaan natin. Ito ay ang mga pangangaral o pagsasalita, pagtuturo ng Panginoon tungkol sa kaharian ng Diyos. Magpasimula ako sa aklat ng Mateo, Kabanata 4, talata 17. Ganito po ang sabi. At kung meron kayong Biblia, ay maaari po ninyong i-check itong mga binabanggit kong talata sa inyo tungkol sa sinabi ng Panginoon sa kaharian ng Diyos. Sabi rito, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. By the way, mga kapatid, pagka sinasabi ng Panginoon, kingdom of God o kingdom of heaven, ay isang maliit lang ang kaibahan nito. It can be that the kingdom of God ay tumutukoy sa malawak na paghahari ng Diyos. Maging ito ay sa langit, maging ito ay sa lupa, ay kabahagi nito. Kapag sinasabing kingdom of heaven, ay maramang ay tumutukoy tungkol sa pinagmulan ng kapangyarihan ito na nag-extend dito sa lupa. Ano pa man ang ibig sabihin ng Panginoon, ito ay tungkol sa kaharian ng Diyos o kaharian nagmumula sa langit. Nang ang Panginoon ay magpasimulang mangaral, sabi rito, from that time on, Jesus began to preach, repent, for the kingdom of heaven is near. So makikita natin ang isang katotohanan. Ang Panginoon mismo, nung nangaral, ay magkatulad ng naunang mensahe ni Juan Bautista nung siya magpasimulang mangaral. They had the same message. It's all about the kingdom of God. At makikita nyo na ang kanyang audience ay mga relihiyosong tao. Sila ay mga Hudyo, sila ay mga pinili ng Diyos, sila ay mga minahal ng Diyos. Sila ang mga tao na inaalagaan ng Diyos. Sa panahong ito ay nais ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako sa kanila na magtatatag ng isang kaharian na mula sa lahi ni David upang kanilang maging pag-asa. At ang Panginoon ay pinangaral nito. Actually, ang mga Israelita, mga kapatid, mga kaibigan, ay unawa nila ang tungkol sa kaharian ng Diyos sapagkat sila ay nabubuhay sa mga kaharian. Ang kapaligiran nila ay mga kaharian. Alam nila na mayroong hari, alam nila na mayroong mga mamamayan, alam nila na mayroong mga batas, ang isang kaharian, alam nila na kailangan sundin ng hari, alam nila na ang pag-asa nila ay ang hari sa anumang bagay na kanilang ginagawa. Pero higit sa lahat ay mas matindi na ang darating na pangako ay kaharian ng Diyos. Ito ay pangako kay David, tipan ng Diyos kay David at sa kanyang mga susunod na lahi. Actually, dalawa po ang tipan na ito pagdating sa aklat ng Awit, Kabanata 80 at Siyam, Psalms 89, verse 3
And verse 4, it talks about the covenant of God with David pertaining to his descendants. Na nangyari ay nagpasimula ito kay Solomon hanggang sa huling hari ng Huda. Pero meron pang isang pangako ang Panginoon kay David na eternal kingdom na magmumula sa kanya ang maghahari dito. Kaya naman nang sumulat si Mateo tungkol sa pinagmulan ng Panginoon sa Mateo 1:1 ay ganito ang sinabi niya. Tingnan niyo po itong katotohanan ito na tumutukoy sungkol sa pinagmulan o binibigyan ng diin ni Mateo na pinagmulan ng ating Panginoon Kristo. A record of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Actually po, una, yung sinabi ko sa inyo na ang Mesias ay kailangan magmula sa lahi ni David. Sapagkat ang tinutukoy dito ay ang pagpapasimula ng paghahari ng Diyos ng walang hanggan sa lupang ito na mangyari. At pangalawa ay ang pangako naman ng Panginoon kay Abraham. Nung siya ay mangako sa kanya, ay sinabi niya sa Genesis 12:3, and all nations will be blessed through you. So yun ang pangako ng Panginoon kay Abraham. Actually, gusto ko tukuyin yung verse 1, 2, and 3. Sabi niya, the Lord had said unto Abraham, leave your country and your people and your father's household and go to the land I will show you. Tingnan niyo po ang inyong mga Biblia. And I will make you into a great nation. That is a promise. A nation of Israel. And I will make your name great. It's a personal promise. Whoever curses you, I will curse. And whoever blesses you, I will bless. And all peoples of the earth will be blessed through you. Binibigyan ko ito ng diin sapagkat kalaunan ay pinaliwanag ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ang katotohanan tungkol dito. At ito ay tumutukoy tungkol sa bagay na pangako para sa mga Hentil. Sa Galacia 3:8, ganito ang sabi. The scripture foresaw that God would justify the Gentiles by faith and announce the gospel in advance to Abraham. All nations will be blessed through you. So makikita natin na dito ay may karapatan ng mga Hentil na angkinin ang pangako. Ayon sa isang Hudyo na si Pablo ay ipinapakita niya sa mga Hentil, you are part of the promise of God to Abraham. And sabi pa niya sa huling talata ng kabanatang ito, sa 3:29 ng Galacia, if you belong to Jesus Christ, then you are Abraham's seed and heir according to the promise. So dahil sa tayo ay sumampalataya sa Panginoon Jesucristo, totoong na born again, ay naging kabahagi tayo sa mabuting balitang yon. We now become part of, considered children of Abraham. Ang Israel ay anak ni Abraham sa tinatawag na biological descendants, but he has also a spiritual descendants. At ito ay ang lahat ng bansa sa kasalukuyan. Ito yung mga sumampalataya sa Panginoon Jesucristo. They are considered children of Abraham by faith. And of course, we must have to possess the Abraham-like faith. Baka matulad tayo sa mga binabanggit ng Panginoon doon sa aklat ng Juan, Kabanata 8, na kung saan ay nagkiklaim sila ng mga anak ni Abraham, pero sila ay iba ang kanilang gawa. Walang makitang gawa ng pananampalataya sa kanilang mga buhay. At kailangan maging maingat tayo dyan. Everybody could claim and they wanna claim they are descendants of Abraham, or children of Abraham. But they must have to possess the Abraham's faith, Christ-like, o Abraham's faith-like, na inaharap ng Panginoon sa mga nag-claim na sila yung mga anak ni Abraham. But anyway, so Christ came to proclaim the gospel of the kingdom. And ito ay mga tao na mga religyoso. They have the religion.
And they go to church, they give their tithes, and everything about the religion of the Jewish people, they are keeping it, they are doing it. Pero isang bagay ang wala sa kanila. Sila ay wala o kaya sila ay nasa labas ng kaharian ng Diyos. Hindi pa sila nakakapasok sa kaharian ng Diyos. So maging maingat tayo na tayo naman ay nabaspasok sa ating mga simbahan, tayo ay may relihiyon, meron tayong mga kinabibilangan, denominasyon o kaya ay relihiyon. Subalit, ang katanungan, ikaw ba ay pinagaharian ng Diyos? Napakahalaga na mapabilang tayo dito. Now, ang Panginoon ay nagpatuloy sa pagsasalita. Actually, sa aklat lamang ni Mateo ay 56 times o 54 times na binanggit sa New International Version ang Kingdom of God, at ito ay mga mula sa bibig ng Panginoon. Paulit-ulit niyang binabanggit ito. And I wanna show you another thing na binanggit ng Panginoon sa Mateo 3:5. Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Nang magsalita ang Panginoon tungkol sa pagpapala, ang kanyang binabanggit na mapalad ay ang mga may kauhawan sa espiritu. They are longing for God in their spirit. Hindi ito yung mga katulad sa lumang tipan that when they have been blessed with material things, they can be joyful outward and thanksgiving from their mouth and from their actions ay makikita. Pero sa New Testament, mga kapatid, makikita natin when the Lord introduces blessedness, ang una niyang tinukoy ay na pinagpala ay yung may mga tunay na kauhawan sa Diyos. At ang pangako ng Diyos sa kanila, ng Panginoon sa kanila, ay mapasa kanila ang paghahari ng Diyos. Ito po ang isang malaking katanungan para sa personal, para sa iyo, kaibigan. Ikaw ba'y may tunay na kauhawan sa Diyos? Kasi alam niyo, ang ating mundo sa kasalukuyan ay labis po na napaka-religyoso, na puro pakita sa panlabas na anyo ang kanilang ginagawa upang ipakita na sila ay tila espiritual. Pero alam ng Diyos ang bagay na ito, na sa bagong tipan ng pumarito ang Panginoon, ang nais niya ay yung mga bagay na sikreto na ginagawa natin sa Diyos. Yun ang nais niyang pagpalain. At kung makikita natin ang tinatawag na Beatitudes o Sermon on the Mount, ang lahat ng ito ay nais ng Panginoon na gawin ng pasikreto. At ang bagay na ito, yung kauhawan sa Diyos, ay hindi mo pwedeng ipagmalaki. It is deep inside you. You are longing for more of God and more of His ruleship sa buhay mo. And then sabi niya, theirs is the kingdom of heaven. Hindi na ipinangako ng Panginoon ang mga material na bagay. Actually, sa kapanahunan ito, maging maingat tayo. Sapagkat karamihan sa mga ipinapakako sa atin sa mga simbahan natin ay material blessings. Ang totoo po, itong mga bagay na ipinapangako ng marami ngayon. Halimbawa, ganito po ang tunog ng maraming mangaral. Sino dito ang gustong yumaman? At ang mga tao ay tuwang-tuwa na nagtataasan ng kamay at nagsisigawan. Sino dito ang gustong pagpalain ng Diyos? Na ang ibig sabihin nito ay material na blessing. And they would read from the Old Testament of all those blessings that were promised to Abraham or of course kay Moses. Pero alam niyo, ang covenant, New Covenant, ay iba po ang pagpapala nito na ipinapangako ng Panginoon. And indeed, sa aklat ng Hebrews chapter 11, talking about the heroes of faith, ay sinabi niya rito na iba ang blessing ng New Covenant. When I talk about the New Covenant, is that what God has done. We are not under the Mosaic Covenant or Abrahamic Covenant. Ang ibig sabihin ay dalawa kasi ang tinutungo ng Abrahamic Covenant. It talks about the physical Israel and the spiritual believers. So, doon tayo nakakabit. Pero, makikita natin na ang pangako kay Moises ay lahat ito ay para sa bansang Israel, maging yung kanilang mga kautusan. Possibly, if I had the time, I would explain all these things later on. But tingnan niyo po,
Itong binabanggit ko tungkol sa Hebrews chapter 11 verse 40. Speaking about the new covenant, God has planned something better for us so that only together with us would be made perfect. Ang author nito ay sumulat sa mga Hebreo, mga mananampalataya na nais ng talikuran ang kanilang pagiging Kristiyano dahil nais nilang bumalik sa Judaismo na hindi pinapersecute ng mga Romano. Ang mga Hudyo na mananampalataya ay para makaiwas sa persecution ay nais nilang bumalik doon. Pero sabi ng Panginoon, pag binalikan nyo yan, i-confess nyo na hindi si Kristo ang Mesiyas, tinatalikuran nyo ang higit na mahalagang tipan, ang tipan ng Diyos sa atin sa pamagitan ni Kristo. So he was avoiding them and he was telling them, the promises in the new covenant are better, they are eternal. Yan po ang katotohanan. Pero alam niyo, maraming karnal na mga ngaral, karnal na Kristiyano, na lahat ng kanilang mga pangako sa kanilang mga miyembro ay pang-temporaryo. Samantalang kung babasahin natin ang mga sinulat ni Apostol Pablo, ay sabi niya, huwag ninyong ituon ang inyong mga paningin sa mga temporaryong bagay sapagkat lahat ng ito ay mapaparang. At maging ang Panginoon ay ganito ang kanyang tono. He focused the minds of the people in the kingdom of God. He wants them to be kingdom-minded people. And what is kingdom-minded? It's out of this world. It is out of this world that it is eternal kingdom that has started or can start in your life today. Kaya, maging maingat tayo. The blessedness, the promise to the believers ay walang iba, kundi ang sila ay makapasok na ngayon sa kaharian ng Diyos at sila ay maging kabahagi sa kaharian ng Diyos. Another word na binanggit ng Panginoon na tumutukoy sa kingdom of heaven o kingdom of God ay sa verse 10 ng Mateo 5. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Now, makikita natin dito mga kapatid, na ang Panginoon sa kanyang pasimulang pagtuturo ay agad niyang binalaan ang kanyang mga mananampalataya o taga-sunod that in this world, they will be persecuted without any reason. Why? Sapagkat sa mundong ito, katulad ng ipinauna kong sinabi sa inyo, ay ang Diablo ang hari dito, siya ang Diyos ng mundong ito, at impluensyado niya ang marami, karamihan, pinakamarami. Iilan lang ang talagang nais sumunod sa Diyos. At kapag ikaw ay nagnanais maging tagasunod ng Panginoon, o kaya ay nais mong umayos ang buhay mo na ang relasyon mo sa Diyos, ay agad ay minamarkahan ka ng Diablo. Totoo po yan. Kaya yung mga Kristiyano na hinahanap ang kagalakan sa mundong ito, tanggap ng mundong ito, ang kanilang mga ginagawa, I warn you, the devil will let you keep on doing this kapag wala ka namang nagagawa laban sa kanyang kaharian. He could even prosper you in this world. He did that to the Lord Jesus Christ. Nais niyang ihain o kaya ay ialok sa Panginoon ang pagpapalang mga bagay sa mundong ito na nakikita at tinanggihan ito ng Panginoon sapagkat ang Panginoon mismo ay modelo ng kaharian ng Diyos. At nais niya na ituon natin ang ating mga kaisipan sa mga bagay na walang hanggan. And so, alam ng Diablo kung ikaw ay tunay na maayos na Kristiyano. At sa mundong ito ay binalaan ng Panginoon ang kanyang mga tagasunod. Sinabi niya sa aklat ng Juan 16:33, in this world you will have tribulation or trouble, but take to heart, I have overcome the world. At ibig sabihin ay sigurado yan kapag kayo ay tagasunod ko, totoong tagasunod ko, you will be persecuted in this world. A lot of Christians are seeking to be worldly accepted people. I tell you, maging maingat kayo sapagkat markado ng Diablo ang sinumang may tatak ng Diyos o kaya ay nagtataglay ng Espiritu ng Diyos. You will be persecuted. Read chapter 15, beginning verse 18 to 20, and the Lord was talking to His disciples once again sa mga passages na yan.
And he was warning them about the persecution of the true believers in this world. Mangyayari ito. But praise the Lord, we have an enduring kingdom which we have went through or we have been a member of the kingdom of God. We have an enduring, immovable kingdom. Ang tunay na iglesia ng Panginoon ay hindi pagagapi sa anumang bagay sa mundo ito. At hindi siya magagapi kapag pinaniwalaan niya na si Jesus ang hari na mundong ito. But, totoo po yan. If you believe that Jesus Christ is the King, He is the Messiah, of course, ay katulad ng mga alagad ng Panginoon, kaya nilang iwanan ang lahat ng bagay dahil sigurado sila na mas maganda, mas walang hanggang ang kaharian ng Diyos. So, for those who want to be a part of this kingdom, I warn you, kung gusto mong maging makasanlibutan, hindi ka pwede rito. If you want to be accepted by the people of this world, na ikaw ay kaibigan nila, you can never be a part of the kingdom of God. But the kingdom of God was introduced by the Lord Jesus Christ, and He wants you to be a part of it. Ano ang aking gagawin? Marahil yan ay sasabihin mo, ano ang aking gagawin? Ang gagawin mo, you need to repent from your sin. You must have to grieve for the sin that is in you. Kailangan lahat ng iyong mga nagagawang masama laban sa Panginoon ay talikuran mo. At ang isa pang hakbang ay kailangan mong magpasya na sumunod ka sa Panginoon whatever the cost is. Sapagkat sabi niya, huwag yung katakutan ng pumapatay ng katawan, subalit hindi naman nakakapatay ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Ang Diyos lang ang kayang gumawa nun. At siya ang Diyos na merong kapangyarihan para ingatan ang iyong kaluluwa upang hindi ka mapunta sa impyerno. Kung magtitiwala ka sa Kanya, ay ilagat mo ang iyong pananampalataya sa anak ng Diyos na ang Panginoon Kristo, na siyang nag-introduce sa kaharian ng Diyos at nais niya na ikaw ay maging kabahagi. Again, hindi ito tungkol sa relihiyon, hindi ito tungkol sa samahan, sa grupo, sa sekta, kundi tungkol sa paghahari ng Diyos sa buhay ng individual. Kung hindi pa naghahari ang Panginoon sa buhay mo, kahit may relihiyon ka pa, I tell you, sinabi ng Panginoon sa kanyang pananalita, not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. At yan ay nasa chapter 7, verse 21, 22, 23. Ulitin ko, sinabi ng Panginoon, not anyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? Have we not driven out demons in your name? Have we not done many miracles in your name? But I will tell them plainly, away from me, you evil doers. Malaki ang ibig sabihin nito. There will be a time of judgment, and it is coming. And sabi niya, only those who does the will of my Father in heaven. What is the will of the Father in heaven? To believe in His only begotten Son as the King of the eternal kingdom, or the Messiah. Believe means, laging pag sinasabi ng Biblia ay may kalakip na aksyon ang iyong pananampalataya. It's not a dead faith. And so, yan ang kailangan mo. At makikita nyo rito, warning to all the preachers out there. It's not a warning to the mga unbelievers. It's not a warning for the atheists. It's not a warning for the Muslim. It's a warning for those who are calling the Lord Jesus Christ the Lord. Many will say to me on that day, Lord, Lord, have you not prophesied in your name? Have you not drive out demons? I believe these are preachers. Mga ngaral ito, malamang mga pastor ito. Subalit sila itatanggihan sa karya ng Diyos sapagkat hindi sila naghari. Hindi naghari ang Panginoon sa kanilang buhay. Nangangahulugang sila ay nagpatuloy sa kasalanan. You have a time. We still have a time. The Lord is calling us to His kingdom. Magandang araw po sa inyong lahat.